everyone! Sa araw na ito, magluluto tayo ng panibagong recipe ng manok. Nalalagyan natin siya ng kamote. Ayan, ang ginisang manok with kamote naman ang ating gagawin. Ayan, dito sa ating kawali, una nating gawin is mag-gisa tayo ng ating sibuyas. Ako lagi kong inuuna ang sibuyas para malalabas yung kanyang halimuyak. Gisa lang natin hanggang mag-translucent. Then magdagdag tayo ng napakaraming bawang para lalong sasarap ang ating ulam. Then igisa lang natin hanggang maglabas yung kanyang aroma. Then sunod natin ang ating ginger. Habang ginigisa natin, maglagay tayo ng asin para manunuot yung lasas dyan sa ating ginigisa. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, pag nag-brown na ang ating sibuyas at saka ang bawang, isunod natin ilagay ang ating namumula-mulang kamatis. Then igisa lang natin hanggang medyo lumambot ang ating kamatis. Then isunod natin ilagay ang ating manok. Ang ating manok is na chop-chop na, nalinis at nahugasan na yan. Kailangan malinis ang ating pagkain para hindi tayo magkasakit. Ayan, then atin lang yan siyang imekos-mekos, gisa-gisa lang hanggang mag-change color lang siya para matanggal yung kanyang malansang amoy. Ayan, gisa-gisa lang mga ka-OFW, mga kananay, mga kainday. Then sa puntong ito, magdagdag tayo ulit ng kunting asin, Maggi cubes, pwede kayong gumamit ng Maggi broth. Then, pamintang durog, black pepper, ang ating seasoning granules, ang ating siling mahaba na green, magdagdag tayo ng konting tomato paste, at least 2 tablespoons. Then, atin lang niyang igisa-gisa ulit, imekos-mekos, hanggang mag-well incorporate ang ating mga sangkap. Kasi nakakaumay na palaging adobo, palaging pritong manok, magawa naman tayo ng panibagong ulam natin. Ayan. Alam nyo namang mga Pinoy, mahilig sa mga panibagong ulam para masarap kumain. Ayan, sinimmer lang natin siya ng ilang minutes. Then, atin namang check para hindi masunog ang ilalim. Ayan, nagmamantika-mantika na siya kahit hindi natin nilagyan ng tubig dahil sa manok at saka sa kamatis. Then, ilagay natin ang ating sitaw. Yan, halo-haloin lang. Ang ating patatas at saka ang ating kamote. Nag-cravings lang ng manok at saka kamote, kaya ayan, nagluto tayo ng ganitong putahe. Pwede din natin itong gamitin sa panghandaan para panibagong naman sa mata ng ating mga magiging bisita. Ayan, kumukulo-kulo na ang ating ulam. Atin lang yan siyang ihalo-halo. Ang kamote at saka patatas, mabilis lang yan siyang maluto. Simmer lang natin ulit. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, again, just click the subscribe button
and notification bell para always kayong ma-update sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, minekos-mekos lang natin. Then, sa puntong ito, may kunti akong kangkong. Ang kangkong is optional, kaya lang para hindi masira at hindi masayang. Ayan, nilagay ko na dito. Sustansya pa rin yan sa ating katawan. Ayan, kaya kunti lang yan ang kangkong natin, pero at least may mga gulay. Then, naglagay ako dito ng bell pepper, green. Yan, mga tira-tirang gulay lang yan dyan. Atin yan nilagay na pampadagdag lasa din yan sa ating niluluto. Yan, lutuin lang natin ang kangkong. Ang kangkong is kailangan maluto yan siya. Then, nagdagdag tayo dito ng white onion. Then, ating isimmer for a few minutes. Then, pwede na yan siya. Then, dito sa puntong ito, nagdagdag tayo ng cabbage or repolyo. O, diba? Super sarap at masustansya ang ating ulam dahil may mga iba't ibang klaseng vegetable. Ayan. Ang repolyo is mabilis lang din ito kasi pwede naman ito ganing kainin ng hilaw. I-simmer lang natin ng mga at least 2 minutes. Maglanta lang konti ang ating repolyo. Then atin, after ilang minutes, i-mekos-mekos ulit natin. Dahan-dahan lang para hindi madurog ang ating kamote. Ayan, dahil ang ating kamote is malambot na yan siya. O, diba? May ulam na naman tayo. Tapos, magluluto tayo ng puting kanin. Ayan, solved na naman ang ating pananghalian at hapunan. Pagkatapos, nagdagdag tayo ng spring onion. Pwedeng gumamit dito ng cilantro or parsley pang toppings. Ako, spring onion ang ginamit ko. Then, after, atin lang din siyang isimmer ng ilang minutes. At pagkatapos nyan, pwede na natin ihain or ilipat sa ating lalagyan. Dito natin siya ilalagay para hindi madaling lumamig. Ito ang tinatawag nila ditong sukan sa Arabic or hot pot. Ayan, ilagay natin yan siya dyan para iserve ng ganyan at hindi lalamig kaagad. Ang purpose kasi nitong ating hot pot is para hindi lumamig kaagad ang pagkain. Ayan, bago natin siya iserve, mag-sprinkle lang tayo ng white onion at saka konting parsley or green onion. Ayan. Sprinkle lang. Then, pwede na natin yan siyang iserve. O, diba? May ulam na naman tayo. Yummy na naman ang ating pananghalian. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa ulitin. Thanks for watching. Bon appetit. Bye-bye. God bless and be safe all.